panahon ay yung mga flood control. Oo. So, kailangan evidence-based muna. So, Of doon, kung course. sinong sablay ho dito, Wala. damay kayo Oo, kakasuhan. correct. O, nasa linya natin si Dr. David San Juan, convener po ng Taong Bayan, Ayaw sa Magnanakaw Sino at ba naman ang Abusado gusto? Network Alliance. Kasama tayong lahat dito. Siyempre. O, tama na. Oo. Dr. San Juan, good morning. Live po kayo sa Double Wing sa Double B. Good morning po, Radyo na, TV pa. Good morning. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig sa Super Radio DCWB. Ayan, maraming Salamat salamat po. po. Oo. Ito na ba yung hinihintay ninyo na big fish? Yan, Yung kontento ba paghahain kayo? na po ng kaso laban kay dating Senator Ramon Revilla Jr. kaugnay ng flood control project dyan sa Pandibulacan. To be fair, ay may tuturing naman po talagang mga big fish nga ito kasi mga senador, no? Mhm. Talagang malaki yung involved na pera, no? Milyon-milyon ang sinasabing kanilang dinambong, no? Plunder yung case, no? So, mas mabigat na ito, kumbaga, dun sa mga nauna. Pero ang concern lang natin ay sa pagkakaalam natin, no, wala pang warrant of arrest. So, parang announcement pa lang yung ginawa ng Department of Justice. So, ito naman ay positibo, pero sana ay bilisin nila ang paglalabas ng warrant, tapos lawakan at laliman pa ang investigasyon para lahat ng sangkot talaga ay mapanagot, lalo na yung mga mastermind. Kasi yun ang problema rin natin ngayon. Hindi pa natin alam lahat sino ang mastermind. Tapos maraming mga pangalan na sa tingin natin ay dapat mas imbestigahan din, pero sa ngayon ay wala pang kaso or wala pang announcement na imbestigahan din, no? Kagaya ni na Maynard Ngu at Yusek Olivar, yung iba sa kanila pinangalanan din sa affidavit ni Yusek Bernardo na ginamit na batayan, no, para sa pagkakaso kina Senator Revilla. Pero yung mga yon wala pang kaso at yung mga yon malapit sa palasyo, no? Kaya may concerns tayo na baka sa ngayon ang nakikita natin selective pa itong nangyayaring prosecution. Selective, bakit nyo sa selective? Kasi yun nga, yung iba pang pangalan na nandun sa affidavit ni Yusek Bernardo, kagaya ni Yusek Olivar, na malapit sa palasyo, ay parang wala pa. Wala pang, hindi pa masyadong lumulutang sa mga investigasyon. Tapos regarding Maynard mo naman, no, na dating na-appoint din na special envoy ng kasalukuyang administrasyon, at nung panahon ng campaign ay closely related din sa pamilyang Marcos, ay iimbestigahan na raw ng Senado, no? Pero ng Senado, no? Pero ang DOJ, ang ombudsman, parang walang announcement regarding Maynard Ngu, no? Sa ICI, parang na-imbestigahan siya, pero yun nga, parang pagkatapos nun, wala nang mga patawag, no? So, yun ang hiling natin sa mga ahensya, na bilisan, lawakan. Nabanggit yung ICI, marami mga dumaluhod yun, mga pinatawag. Tapos may mga hindi natin napanood kasi bawal lang live, di ba? Pumayag nagkaroon naman, ng mga pero pag nag-request, session. executive session. Yung mga yun, mga napatawag, dapat ba ho bang imbestigahan din? O okay na ho yun, at least humarap na sila sa ICI, klaro, clear na ho sila. Sa tingin ko po, dapat ituloy yung pag-iimbestiga sa kanila at pagpapatawag sa kanila doon sa mga susunod pang hearing. Kung hindi man sa ICI, ayun nga, DOJ ang magpatawag sa kanila. Kasi i-contrast natin or ikumpara natin yung aksyon ng DOJ, no, sa ating mga sa mga may kaso ng korupsyon. Alam niyo, ang malaking problema, hindi lang iyan ang pinagtutuon ng pansin ng DOJ. Yung pong mga nagpo-protesta laban sa korupsyon ay may mga hinaharap rin hong kaso, no? Kahapon si Renato Reyes ng Bagong Alyansa Makabayan, si Aldrin Kitsune ng Kilusang Kontra Korupsyon. Then no, isang araw, student leader sa PUP, nakalimutan ko yung pangalan, no, nung from PUP. So at least tatlo na yung recently ay nakatanggap ng subpoena from DOJ, sedition raps, no, sedition ng ikinakaso sa kanila at pinapatawag sila ng Department of Justice kaugnay ng protesta noong September 21. So ang panawagan natin sa DOJ, ibasura yung mga kaso laban sa mga anti-corruption activists at ang bigyan ng focus ay itong mga kurakot, di ba? Parang atensyon nila nandun lang. Huwag silang gipitin yung mga nagpo-protesta. Kasi bahagi ng parabang kalayaan na maghayag ka ng freedom iyong of speech. Tama po. At saka yun nga, nahahati yung atensyon nila, di ba? Parang sa halip na nandun ka lang sa flood control, doon sa mga kurakot, nahahati pa yung atensyon ng ahensya. No? At saka
Ang protesta naman laban sa katiwalian at kasamaan sa gobyerno, laban ng lahat ng tao yan eh. Di ba? Tama. Ang magkakartel nun, Mm. kakampi ng mga korap. Tama. Kaya Diba? yun ang panawagan Yung mga ayaw natin sa sa ganun. DOJ. Oo. Oo. Ang bigyan ng focus ang investigasyon sa flood Sir, control. Sir David, ganito po. May, ang DOJ nagdesisyon na gawing state witness yung mga malalaking pangalan na nasa sentro talaga ng anomalya sa flood control. Si Henry Alcantara, yun, si Bernardo, pati si Opulencia. Opulencia at yung isang kontratista na si Sally Santos. Anong tanggap niyo po ba yon? Gawin silang state witness. Oo. Ibig sabihin, wala Hindi na na silang... sila kasama sa kaso. Oo. Sa tingin naman natin, maaring mag-workout ito, pero kailangan sabihin nila yung lahat ng alam nila. Mm-mm. At ang medyo nakukulangan tayo ngayon ay doon sa mga impormasyong binibigay nila. Kasi bakit hindi nila matukoy kung sino ang mastermind? Mm. Kasi parang hindi tayo maniniwala na ilang senador tapos ilang mga contractors lang ang nag-isip nito. Mm-mm. Ay kasi unang-una, nag-a-approve ng budget at nagre-release ng budget, Malacanang. Tapos may mga officials na malapit sa Malacanang na napag-resign na o pinag-resign recently kasi nasangkot din sila. Pero bakit yung mga pangalan na yon hindi pa lumulutang, hindi pa naimbestigahan. Ano? So, yun ang panawagan natin doon sa mga ginawang state witness. Mm-mm. Ikanta nila lahat ng alam nila para malaman natin sino ang mastermind at maikulong na lahat ng sangkot. Although meron ho tayo mga, ang taubay, may mga nasa isip na. Kasi ito yung mga naikanta na dati, yung mga Oo. humarap, yung mga diskaya, may mga binanggit na mga pangalan. Although, kasi daw sabi, hindi ko eh. Hindi solid yung Hindi solid yung ebidensya. mga ebidensya sa mga yon, kaya hindi nila iimbestigahan. Yan ang problema natin. Ano? Kung ang mga ginawang state witness ay ilang tao nga, no, dapat pigain talaga sila ng gobyerno. Kung hindi man solid yung mga affidavit o statement nila, doon ka naman magtataka, di ba? Bakit nila gagawing state witness? So, at ganun man, kung nakita nila na merong yung ibang sinabi ay valid at meron ng solid na ebidensya, ang tungkulin ng mga ahensya ay tiyakin na yung iba pang binanggit na pangalan ay makakalkal din lahat ng datos at impormasyon sa kanilang mga transaksyon, di ba? Parang magiging lead mo yun eh. Yun ang kailangan nilang gawan at gawan ng paraan. At sa ngayon ay nababagalan tayo or nakukulangan. Kasi yun nga, ilang senador lang, parang hindi ka panipaniwala ito na walang kamay ang ilang taga-palasyo o ang leadership ng Senado at Kongreso, di ba? Okay, although may lumabas sa mga pangalan, di ba, yung SAP, merong ES, nagkaroon na ng denial yung lahat ng mga opisyal na tumutugma doon sa ganong klase ng initials. Hindi po ba, Sir San Juan? Yan, yun ang problema. No? Dahil nga may denials, parang tinanggap na nila yung denial na, okay, dinenay naman, wala na. Pero dapat, di ba, i-cross-examine nila yung mga ebidensya kasi may mga testigo pang iba na may kaso rin. Halimbawa si Saldico na ngayon nga ay hinahanap na nila kung nasaan. Diba, siya nga, pati presidente ay pinangalanan niya. We all know na these are all serious allegations. So, ang dapat gawin ng gobyerno dyan, ng mga ahensya, ay talagang kalkalin lahat ng makakalkal na datos at dokumento. Opo. At syempre sa taong bayan naman, panawagan natin, tuloy-tuloy ang pangalampag. Oo. Kasi kaya lang naman talaga nagkaroon ng investigasyon, ICI, etc. ay dahil sa mga malalaking protesta natin, di ba, nung November 30 at September 21. Oo. At syempre ngayong Pebrero 25, anibersaryo, ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power 1 ay muli magkakaroon tayo ng malaking kilos protesta laban sa korupsyon. Meron kayong may plano kayo malaking protesta ulit sa Pebrero? Opo, ngayong February 25 po kasi 40th anniversary ito ng EDSA 1. So, papaalala rin ito sa ating lahat at sa gobyerno rin ng ano ang lakas ng sama-samang pagkilos at pagsasama-sama ng mga mamamayan na nagsasabi na tama na sobra na wakasan na ang korupsyon. Okay, so February 25 yan, Sir David, no? Gaano kalaki ho yan? Gaano kalaki? Ayaw naming magbigay pa ng bilang sa ngayon, pero ang masasabi ho natin, sinusubukan natin na makipag-usap sa iba't ibang grupo para matiyak na yung mga grupong nagsama-sama noon sa
September 21 sa Luneta Mm-mm. at November 30, Luneta at EDSA ay magsasama or magjo-join forces na Oh. Okay. kung kakayanin. No? So, yun ang aming panawagan. No? Okay. At actually, nakapag-file na kami ng related na papeles para sa coordination meeting sa local government kaugnay nito. No? So, hopefully ay magtuloy-tuloy rin ang pakikipag-usap sa mga grupo para matiyak na magsasama-sama na Alright. laban sa korupsyon. Salamat po, Dr. David. Maraming Salamat sa salamat oras. po. Thank you. Thank you po at magandang umaga. Magandang umaga. Mga kapuso, si Dr. David San Juan, convener ng Taong Bayan ayaw sa magnanakaw at Abusado Network Alliance o Yan. tama na. Tama na. Kilig